Mga kapuso, mainit at maalinsangang weekend ang inaasahan sa malaking bahagi ng bansa. Nagbabala ang pag-asa sa publiko sa pagtaas ng temperatura sa ilang lugar sa bansa. A heat index of more than 40 degrees Celsius may hit parts of the zone, including Metro Manila. Paranas po tayo ng malinsangan na panahon, di lamang dito sa Metro Manila, gayon din sa iba't ibang bahagi ng ating bansa. Dahil po yan sa Easterlies. Dahil sobrang init ng panahon, pag lumalabas ako, madalas may dala akong tumbler na malamig, syempre yung water sa loob. Kasi pagka na-hydrate tayo, pagka lagi tayong uminom ng water para maiwasan yung heat stroke. Sa amin po, kumakain kami ng halo-halo or mais con yelo. And then 3 times a day talaga naliligo. Papasok po ng room ng magulang ko tapos makiki-aircon po. Nagbabaon po ako ng maraming tubig at tinatapat po namin yung mga activity namin ng hapon kung kailan po palubog ng araw. So ang ginagawa ko po para ma-prevent po yung heat stroke ay talagang umiinom ako ng tubig. So drink plenty of fluids lang po talaga ang kailangan nating gawin para maiwasan yun. Ngayon po unti-unti namin ina-adjust po yung oras ng paglabas namin para mag-inspect as much as possible. Iniiwasan po namin yung mga oras na sobrang tindi ng init po. Tapos bilang papanatili din ng lamig sa katawan is nagdadala kami lagi ng tubig or make sure namin na nakakainom kami ng tubig regularly po. Yung mga usual na ginagawa namin para maiwasan ng init ay laging merong dalang tubig. Pag nasa labas naman kami, lalo na pag yung sobrang tirik yung araw, minimeasure din namin na dapat nasa lilim muna kami, wag natin laging diretso na nasa araw lang tayo. Kailangan i-maintain din natin na yung body heat natin okay lang siya bago tayo magdire-diretso lagi sa araw. And also, kapag tirik na tirik yung araw, kung as much as possible, tingnan muna natin yung oras kung kailan tayo lalabas para maiwasan natin yung heat stroke. Talagang pupunta lang kami sa site kung urgent siya ng ganong init, no? Pero kung hindi naman, either agahan ng sobra or later that day na lang kami mag-site. So, and to add din, pag halimbawa nag-site kami ng ganitong mainit, dapat yung mga damit namin, suot kami ng jacket para hindi direct contact yung aming balat sa araw. Pati yung may mga mask din kami, pang cover up ng mga mukha namin tsaka ng kamay. Dagdag pa, kung galing naman kami sa initan, as much as possible, dapat huwag kaming babalik basta-basta na papasok kami sa mga office namin kung galing kami sa initan. Kasi baka pwede din kasi yung mag-cause ng heat stroke eh. So as much as possible, kung galing kami sa site, dapat magpahinga muna kami kahit papaano bago tayo dumiretso dun sa mga offices natin since ang office natin is malalamig. So magka-cool down muna po yung temperature na nakuha natin sa labas bago tayo pumasok ulit sa malamig. And we would like to remind our public about our El Nino o ito pong ating mga proteksyon laban sa matinding init na nararanasan po natin sa ngayon. So tayo po ay laging mag-hydrate ng ating mga sarili, uminom ng maraming tubig. Kung kailangan ng 8 baso ay mas maganda at mas marami pa. Lagi po natin tandaan kung hindi naman po importante ang pupuntahan, umiwas po tayong lumabas ng ating kabahayan ng alas 10 ng umaga hanggang alas 3 ng hapon dahil nandyan po yung talagang matinding init ng araw. And of course, lagi po magpayong o di kaya magsombrero kung tayo po ay lalabas. At magpakonsulta agad sa ating mga doktor o di kaya tumawag na ng tulong o kalabitin ng katabi kung kayo ay nahihilo na o di kaya ay may masamang nararamdaman dahil sa tindi ng init ng araw.